Hello guys, for this video ay mag-a-adjust tayo o maglo-lowered ng ating front shock na kung saan ay dito lang tayo sa may T-post mag-a-adjust at re-retain natin yung dalawang tornilyo. May ginawa na akong ganitong video before pero dito ay mas detalyado yung ating gagawin. Kalimitang diskarte dito ay isa lang yung iniiwan na bolt, yung nasa baba. Then yung nasa taas naman ay tinatanggal na or nilalagyan ng mas maliit na bolt depende sa design ng T-post at depende doon sa brand ng motor. Kagaya nitong T-post ng Honda, hindi mo siya masasalpakan ng bolt and nut sa itaas na mas maliit kasi nga hindi tagusan yung thread. Unang gagawin natin dito ay luluwagan parehas yung tornilyo, pero yung pang itaas lang yung huhugutin natin para i-grinder o kaya i-modify sa ating ginagawang paglo-lowered. Ganito yung kanyang pwesto pag nakasalpak sa loob yung inner tube. Once na inangat mo to, so hindi na papantay yung inner tube dun sa butas, hindi mo na maipapasok yung bolt kasi nga hindi na siya pasok dun sa groove ng inner tube. Hindi na buo yung butas para maipasok mo yung tornilyo o yung bolt. Hand tight lang gagawin natin dyan kasi huhugutin din naman natin pagkatapos markahan. Kuha tayo ng marker o kaya pentel pen, then shade natin yung part na expose yung thread. So ito yung magiging guide natin sa pag-grinder ng bolt. Depende sa brand at model, minsan may mga T-post na kung saan ay yung tornilyo sa taas ay mas naka-usli paharap kumpara dun sa lower bolt. Dito sa Honda Beat Scoopy, ay halos pantay yung bolt nila kaya konti lang yung naka-shade na part ng bolt na i-grinder natin or tatabasin. So pagkatapos ng malagyan ng marking yung part na tatabasin ay tanggalin na natin yung bolt. So ayan guys, kita nyo na yung part na nalagyan ng marker o kaya pentel pen. So yung part na yan ang tatabasin natin paikot. Kumbaga ay magkakaroon ng bewang yung tornilyo dahil tinabasan niya natin paikot yung tornilyo. So eto na guys, tatabasin natin yung palibot ng ating minarkahan. So safety first muna, the best na gumamit tayo ng vice grip para sa pag-secure ng ating tornilyo. Then wear safety goggles or glasses sa paggamit ng grinder. So safety first po muna tayo. So ayan guys. So wag nyong paabutin dito no kasi ito na yung kumakapit sa mismong T-post. So kita naman yung part na kung saan naghahati yung thread na medyo nangingitim tsaka yung malinaw. So itong nangingitim na to, dito yung part na pasok dun sa thread ng T-post. Dito, ito yung tinabasan natin. So pinaluwag ko lang para at least mas malaki yung clearance at tsaka pag sinalpak natin is one time na yung pagtabas natin sa grinder. So ayan guys, kakabit na natin yung ating shock, then yung tornilyo na ito. So ang gagawin natin is isasalpak muna natin ito. So hand tight lang siya, hindi natin sa ihigpitan. So yan lang, then isusuot natin itong shock. So ayan na. Ayun, naitagos muna siya yung ating shock. So depende sa'yo kung anong prefer mong height. So ako is usually 1 inch yung ginagawa ko sa motor pag gusto kong i-lower dito. Pero dapat isalang-alingin din yung ikabilaan yung isagad yung ihit. Ayan. So make sure na walang tatamaan na kahit ano man or sasabit. So gaya na ito, pwede kong ayusin yung harness na lang na ito pag nilowered ko tong shock. So far yun lang naman yung may possibility. Ayan. So same din sa ibang motor or model na ilo-lowered nyo, ilaruin nyo lang ng sagad kabilaan para ma-check nyo kung saan posible may tumama na
part sa dulo ng inner tube. Yan. May pagkakataon na medyo masikip siya ipasok, so ang gagawin nyo, ibuka nyo lang konti itong awang dito ng T-post gamit itong negative na screwdriver. Pero kung masyadong persahin, baka mabali naman yung ating screwdriver. So sikwatin nyo lang na gano'n, dahan-dahan. Then pwede nang bumuka yung T-post para maisagad nyo yung shock pataas. So okay, kita na natin to. So ganyan na siya guys. So 1 inch, almost 1 inch, pero to tansya ko lang to, pero hindi naman to saktong 1 inch. So ang point dito is na i-lowered natin siya, pero retain natin yung dalawa na bolt para sa inner tube. Kesa naman yung isa lang yung iiwan natin. So ayun guys. So kahit mag 1 inch ako dito is maluwag pa rin dito, walang sasabit. So kung ever man na mag-a-adjust kayo or kakalasin nyo to, huwag kalimutan na pag niluwagan mo to ay huwag mo isasagad. So hayaan mo lang siya na once na lumuwag na, balik mo lang siya sa hand tight position. Yan. Hayaan mo lang siya ganyan. Kasi yung part na hindi tinamaan ng grinder ay hindi tatama siya dito sa mismong inner tube, kasi nga hindi na siya nakatapat dito sa may uka na to. Ito ay applicable sa underbone or scooter na ganito yung setup ng kanilang front shock, T-post, tsaka yung inner tube, outer tube assembly. So ayan guys, isang activity na naman ang ating natapos. For other DIY videos, don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli!